Welcome po sa aking YouTube channel, Kuya JP's channel po. Para sa video natin yon, i-try nating isolve itong problem nitong ating mga speaker na JBL kung gagamit tayo ng karaoke player. So dito meron tayong karaoke player na Platinum Mini SD, KS10 Mini SD, and cellphone lang yung gamit natin pang monitor. Nakakonect siya sa JBL party box ko na 310. Ang trouble po dito ay nagkakaroon siya ng popping sound. Alam nyo po yan, pag ginagamit nyo, mayroon biglang parang sabog na tunog. O hintayin po natin yung sinasabi ko na parang sabog na tunog. Nakahina po yan yung speakers, ha. Ayun, narinig nyo po, mayroon pong popping sound kapag ginagamit natin siya sa auxiliary. Nakakonect siya sa auxiliary, and then hindi natin malakasan yung volume. Ayun, oh, pumuputok-putok. Hindi natin ma-enjoy yung speakers. Meron na akong unang solusyon dito, pero yung mangyayari kasi ay nire-reduce natin yung volume ng mismong player. So ang effect nun ay magiging mahina yung speakers natin. So isipin nyo, ang hina na ng volume ng speakers natin ni party box, pero meron pa ring popping sound. So yun yung isosolve natin para ma-enjoy natin yung ating JBL party box na speaker. Yan yung unang method ko, nga. Magre-reduce tayo ng volume dito. Minus yan, yung volume ng sounds. So kapag sa application kasi, pag unang set mo ay hindi pa siya naka-register yung settings. So dito hanggang 16 yung volume niya, yung player hanggang 16. So para mabawasan natin o maalis yung popping sound, babawas tayo ng minus 4. Yan, 12, para effective nating maalis yung sound na pumuputok. So yan yung unang method ko. Ang epekto naman niya ay kahit na nakatodo na si JBL, mahina naman yung sound niya. So hindi mo siya ma-enjoy lalo na kung outdoors ka. Pero sa indoors, okay siya, maayos naman, pwede na. Pero sa naghanap tayo ng possible way para maayos to, at nakakita po tayo ng isang solution, second solution, para mas ma-enjoy natin, mas malakasan natin ito, ma-maximize natin yung volume ni JBL party box. At applicable din to kahit sa ibang mga party box, kasi meron na ako nakikitang comments sa akin na ibang mga party box na version. Yung isa Club 120, yun yung latest na mga nilabas ni JBL, pero ganun din yung problema nila, ay nagpa-pop yung sound. So ito po yung second method na ginawa ko. Yan, wait lang. Bali, eto, nakakonect po siya yung ating player. Nakakonect siya dito sa auxiliary. Yan dapat yung talagang paraan para makonect siya, pero nga nag pop-up po yung sound. So gagawin natin, remove natin yan. So gagamit tayo ngayon ng ganito, ng jack RCA2PL na mono. Yan, RCA2PL. Then kukonect tayo dito sa microphone. Yan, sa microphone. Yan, bali dito tayo kukonect ngayon sa microphone. So tandaan nyo po yung gagawin kong settings. Ito yung adjustments niya para sa
guitar microphone sa mic number 2, sa mic 2, ay ilalagay natin yan sa guitar mode. Yan, sa guitar, nakatapat siya sa guitar. Kasi pag yan, nakaset siya dyan, microphone mode yan. So itong gagawin natin, isiset natin siya sa guitar. Yan, naka-guitar na siya. And itong volume, yan, yung gain ay isiset nyo sa ganyang position, 8 o'clock. So nakatapat po siya, bali yung lowest po niya is ganyan. Wait lang, i-adjust natin. Yan yung lowest na po yan na volume. Ipihit nyo po papunta pag ganyan po yung pihit niya sa lowest volume, pag ganyan. So naka lowest volume ito. Taas lang natin ng kaunti para ma-increase natin yung gain. Yan, ganyan. 8 o'clock. Huwag nyo pong itataas na 3 o'clock or 9 o'clock position na po ito. Nakapahalang na siya na ganyan. Huwag po, kasi pag naitodo nyo naman yung volume dito, ay meron din siyang magiging popping sound. So magkakaroon din siya ng distortion. Pero pag nakaganyan, base sa test ko, ay mamamaximize natin yung volume ni speaker na hindi nagkaka-popping sound. So una, gawin nyo, baka baliktad nyo pong may imbis na mahinaan nyo ng yung volume, dito nyo i-adjust yung gain knob nyo dyan, dapat pahina. So pag ganyan, so isagad nyo muna sa lowest, then ganyan lang yung posisyon nitong gain knob na ito sa taas. And then sasaksak na natin itong ating RCA2 PL. Mono po yan, ha. Baka makabili po kayo yung dalawa yung gatla niya dito, dalawa yung black. So stereo po yun. Wag po yung bilhin nyo mono, kasi naka mono input tayo ngayon, kasi instrument nga yung gagamitin natin, pang instrument input. So ayan, plug natin dyan. And itong gamit natin kanina, alisin na natin to. Ayan, stereo po yan, dalawa yung gatla nya. This time mono yung gagamitin natin. So dito natin ilalagay yung mga audio, yung sa RCA output ni KS10 Mini SD or yung video player natin. Yan, okay na yan. So ito na yun yung volume natin yan. Ito na po yung volume nya na gagamitin natin, kasi independent po yung volume ng mga ito dun sa volume ni speaker. Dito yung plus minus dito, independent po yan. Yan, yung naririnig nyo pong parang static na tunog ay galing po yan sa player. Yan, tetestingin na natin yan, nakaset na yan. Patugtog tayo ng music. Yung kanina na hindi, di ba, kahit nakahina na yung volume ay pumuputok pa rin yung tunog. So ngayon, play na natin yung song. Yan. So ayan, dinig nyo po. Yan, beat pa po yung sa una. Bass po yan, bass. So lakasan natin. So ayan. So ayan, naka-maximum na po yan, ha. Yan. So ayan po, okay po siya. So ayan, minaksimum ko po yung volume at saka ma-bass po yung tunog. So nakita po ninyo o narinig ba ninyo na wala pong popping sound ngayon. Kanina nakahina pa yung speakers natin pero may popping sound. So dito, basta iset nyo yung ganyan yung volume, yung gain knob ng dito mic, yung guitar input natin, set nyo dyan. Huwag nyong ilalakas, kasi pag nilakasan nyo naman
ang tendency ay masyadong mataas yung gain na may mapasok natin sa speakers, ay meron din siyang mga distortion kapag sinagad natin yung volume naman dito. Yan. Controls dyan. Yan. Kakaroon siya ng distortion o yung sabog na yung tunog kapag tinodo natin yung volume dito, kung hindi ganyan yung settings nyo dito sa gain. So tandaan nyo yung yan, picturean nyo po, tandaan nyo yung pwesto po ng gain natin. Bali ito po yung lowest nya. Yung lowest nya tinaasan ko lang ng kaunti para nakatapat siya sa kung banda rito is parang 8 o'clock position dito, 1 o'clock or 2 o'clock position po dito kung sa taas naman. So pwede nyo na siyang laksan. So yan, ilaksan po natin yan nang walang natin. Level 1 pa yung bass natin yan, ha? Po, wala pong kahit na isang popping sound na narinig o tumunog sa ating speakers nung dito tayo kumunik sa mic input na sinet natin sa guitar. Yan, basta mahalaga yan, isiset nyo sa guitar, huwag nyo gagamitin yung dito, yung isa, kasi wala pong guitar mode yan. Yung pag ito lang yung mic number 2, yung dito, yan yung pong merong guitar pang instrument. So dyan nyo po iset, and then dito nyo isaksak yung wireless mic nyo or corded mic dito sa isa. Yan, wala pong echo yan, independent na po yan dito sa isa, kasi pag naka microphone siya dito ay gagana yung echo. Kung may echo na nakaset dito sa ating levels dito sa taas, may echo po yan. So yan po yung ating tutorial ngayon para magamit po ninyo yung inyong JBL na party box, kahit anong model pa yan, kahit yung latest. Yung isang comment po kasi dun sa nakita ko, party box 120 latest model po yan ng JBL, pero meron din siyang problema na popping sound. So yun po yung solusyon natin. Use this adapter RCA2PL mono po. Yung isa baka makabili po kayo, yung dalawa yung gatla, stereo po yun. So hindi po yun uubra. Bali pag stereo po yung nabili nyo, although tutunog po yan, bali isang, kahit nakasaksak po yung dalawa, ang mangyayari isang side lang yung papasok sa ating speakers. Parang ganyan yung mangyayari kasi mono lang po ito, single channel lang po yung kaya nitong guitar input. So yan, ito po yung bilhin ninyo, or kung makakita po kayo, bumili po kayo nung parang wired, yung ganito na wire yung version, kung meron mang ganon. Kasi meron po ako nabili na maliit, 3.4mm na ganito yung dulo, pero wired siya. Mas gusto ko po yung ganong style kaysa dito, kasi ang tendency, lalo na yung flap po, di ba, pag nakasaksak yan, saksak natin, yan yung flap, tumatama. So may tendency sa katagalan masisira, pwedeng masira yung dito ng cables natin. So kung meron po kayong makita na yung version na ganito, na cable po yung design nya, hindi siya ganitong plastic na buo, mas maganda po yun kasi mas flexible po siya.
hindi siya magiging sagabal. Hindi to, may tendency po kasing masira. At yan po yung ating tutorial ngayon. I hope nakatulong po ako sa mga katulad kong problema kapag gagamitin itong si JBL Party Box ng hindi Bluetooth yung gamit, yung karaoke player, na nagkakaroon po ng distortion. Marami pong salamat sa panonood, at kung may natutunan po kayo, please like, share, and subscribe, at mag-comment po kayo kung meron pa po kayong mga katanungan. Kuya JP's channel po. Thank you.